Amen! Good evening sa bawat isa. Nasaan man po kayo ngayon sa mga oras na to, nawa kayo ay ligtas. Dahil tag-ulan na po, and bumabagyo. I'm praying na safe ang bawat isa kung nasaan man po kayo ngayon. And today is our first, actually today is the last day of July. Pero today din po ay ang ating first ever chapel hour. Ayan. At ang aking mga classmates from the first year department ang magbibigay ng mensahe, mag-host ng ating chapel hour. Ayan, bago ang lahat, minabati ko muna pala ang aking mga classmates, ang aking mga teachers, professors dito sa Bible School. Let us ready our hearts as we start, and let's focus our minds, and huwag muna natin isipin yung mga ginagawa or ang mga gawain sa bahay ngayon at the moment. Tayo ay mag-focus muna sa ating chapel hour. So, ngayon po, pinapakilala ko si Brother Jasper. Pagsisimulan po tayo sa opening prayer and sa ating scripture reading. Tuloy-tuloy na po kasama ang ating praise and worship. Kaya tayo po lahat ay handa ang ating mga puso at isipan. At ito naman po ay pangungunahan ni Sister Stephanie Bihasa. Sige po, tayo po lahat ay manalangin at i-focus ang sarili sa ating Panginoon. Good evening to all my professors, my classmates, and to everyone who is watching the chapel hour service tonight. Our biblical message for tonight's sermon is found in 2 Corinthians 4:17, which says, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Let us pray. Our Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, acknowledging your presence and your love. We ask for your guidance and wisdom as we hear your word tonight. May your Holy Spirit fill this place and speak through your servant, Brother Mel. Open our hearts and our minds in receiving your word and empower us to live out your will. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Handa na po ba kayo mag-awit, magpuri, magsamba sa ating Panginoong Hesus? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Amen! Sa
us continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy pa kami ng Diyos. Hallelujah. Magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Tunay o Diyos na wala kang katulad. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos,
Amen. Sige nga po, minsan papalakpakan pa natin ng ating Panginoon. At tunay nga na si Lord ay amazing sa ating buhay. Totoong si Lord ang dapat na ipurihin lang natin in spirit and in truth. Maraming salamat po. At ngayon, matutunghayan po natin ang dalawa sa aking mga classmates na mag-testimony or mag-share ng kanilang life testimony. Pinapakilala ko po, huwag ko na pong patagalin, pinapakilala ko po si Brother Bernard and si Brother Limuel. Atin pong pakinggan ang kanilang mga testimony na pagpapatoo na ang Lord ay mabuti sa kanilang buhay. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Bernard Atencio. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Diyos na buhay. Una po yung nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nagkaroon po ng katuparan at katagumpayan yung aking desire na makapag-aral po sa Bible School, at dito nga po yun sa Northfield Bible School. At nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil muli ay nakabalik po ako sa banal na presensya ng Lord. Dahil po ako po ay mahabang panahon na natalikod po sa Lord, na sa madaling salita po ay na-backslider po ako. Sa gawa po ng mga pagsubok at mga tukso na hindi po napaglabanan. At yun nga po, halos 8 taon na wala akong connection sa Lord, na nalayo talaga ako. Namuhay na walang Diyos na sinasampalatayanan. At salamat sa Lord dahil hindi po niya hinayaan na manatili po ako sa ganong gawain. At muli po akong tinawagan ng Lord sa kaparaanan po ng Edible Voice. At sa araw po, habang ako po ay nagtatrabaho, nag-iisa po ako sa lugar na yon, may narinig po ako na Edible Voice na sabi po ng boses, namimiss na kita anak. Namimiss na kita anak, yun po ang sabi ng boses. Ito po paulit-ulit kong pinapatotoo dahil tunay po na na-experience ko at narinig po yung Edible Voice na yun. At nung narinig po yun, pinagsisihan ko lahat ng aking mga ginawa at nag-decide ako na bumalik sa Lord. At ito po, loobin nawa ng Diyos na gamitin niya ako sa anumang mga ministry. Ay willing po ako na magpagamit sa Lord. Purihin po ang purihin po ang Diyos. Sa Lord po ang purihan. God bless po. Magandang gabi po. Ako po si Limuel Celis from the Lord to Breakthrough for Scriptures. Nais ko lang pong magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At gusto ko pong ibahagi kung paano ko binigyan ng Diyos ng bagong simula sa aking paglilingkod sa Kanya. Dati po ako po ay namumuhay para sa trabaho. Maraming beses po akong na-scam sa kagustuhan kong makapag-abroad. At bago po ako nakabalik sa ministry, marami ang pagsubok na naranasan ko. Walang pagpapala kahit pagod ako sa kakakayod. May isang pangyayari na ginamit ng Diyos para lumapit ako sa Kanya. Nawalan po ako ng pag-asa at gusto ko nang sumuko, pero sa pamamagitan ni Pastor Chris Canlas, ako ay nakabalik sa simbahan at nakabalik sa ministry. At mula po noon ay marami ng opportunity na binuksan ng Diyos sa buhay ko. At ngayon po ay unti-unti na akong binibless ng Diyos at masaya po ako na makapasok sa Bible School para mas mapalalim ang relasyon ko sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Thank you, Brother Bernard and Brother Limuel, sa pag-share ng inyong life testimony. Totoo, lahat tayo, lahat tayo may kwento na nagpapatotoo na si Lord talaga ay mabuti sa buhay ng bawat isa. At hindi ko na po patatagalin ang ating pinaka-main event ng gabing ito, ang salita ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At pinapakilala ko po si Brother Mel. Siya po ang ating speaker today. Siya ang maghatid, gagamitin ng Panginoon na maghatid ng mabuting salita sa atin sa chapel hour na ito. At tuloy-tuloy ko na din pong ipapakilala si Sister Grace naman po.
para po sa ating offertory sa pagbibigay natin, pagbabalik natin ng biyaya sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay ihanda ang ating mga puso at isipan para sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Sige po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaklase ko at sa ating mga professor at profesora. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. So ngayon naman po tayo ay dadako sa pinakamahalagang parte ng gawain ito, ang ating pong pakikinig na salita ng Panginoon. So pinamagatan ko po itong pag-asa sa gitna ng pagsubok. So ating pong mababasa yun sa 2 Korinto chapter 4 verse 17. Sabi doon, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Ngunit nagdudulot ito ng kaluwalhatiang manatili magpakailanman at hindi mapapantayan ng anuman. So, panandali po tayo pumikit. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, malapit kami sa iyo, nagpapakumbaba at nagpapalinis po sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, samahan niyo po kami sa pakikinig po ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang mabatid namin po ang nais mong ituro sa gabing ito. Sa iyo pong lahat ng papuri pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Okay po, ang talatang ito ay sinulat ni Pablo sa gitna ng kanyang mga paghihirap sa ministry. So alam naman po natin na hindi madali yung pinagdaanan ni Apostol Pablo, yung siya po ay nagbi-ministry dito. Na marami talagang pagsubok ang dumating sa kanya, hindi po madali at talagang sobrang hirap na halos talaga yung buhay niya ay napunta na sa piit ng kamatayan. So binabanggit niya rin po doon na binanggit niya ang mga kapigatiang nararanasan ay bahagya o panandalian lang. So alam po natin yung mga pagsubok natin pinagdadaanan dito ay hindi po yan permanent kundi temporary lang. At meron pong dahilan kung bakit po natin nararanasan ito at doon po sa talatang ito maunawaan po natin bakit nararanasan natin ito at meron pong encouragement dito na sinabi nga ni Pablo na lahat ng ito ay panandalian lamang. At meron pong pangako ang Diyos para sa ating mga mananampalataya para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Po, sabi nga, ngunit may kaluwalhatiang na inihahanda na lalong higit at walang hanggan. So meron po palang walang hanggan na inihanda ang Panginoon para sa atin ng mga naglilingkod sa Kanya. So, base po doon, ipinapakita dito na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dapat ikumpara sa kaluwalhatiang inihanda ng Diyos. Ang paghihirap ng Kristiyano ay may layunin. Ginagamit ito ng Diyos upang ihanda tayo para sa isang malalim na pananampalataya at ihanda tayo para sa mas dakilang bagay. So pinapakita pala doon na yung mga pagsubok na dumarating sa atin ay paraan nun ng Diyos para mas lalo tayong tumibay dahil meron siyang inihanda sa atin para mas tumibay ang ating pananampalataya. Ito rin ay paalala na ang tunay na gantimpala ng buhay Kristiyano ay hindi dito sa mundo, kundi sa walang hanggang buhay na kasama ang Diyos. So napakaganda po pala na kapag dumarating tayo sa mga pagsubok, ay hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob. Bagkus dapat patuloy tayong lumalakas sapagkat alam natin, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong magpalakas sa Panginoon, patuloy natin labanan anuman yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Lalo na po ngayon na may bagyo, so alam po natin dapat hindi tayo panghinaan ng loob, huwag tayo mawala ng pag-asa, bagkus patuloy tayong manalangin sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pababayaan, patuloy niya tayong sasamahan sa kabila ng mga unos na meron tayo ngayon. So atin pong tandaan, huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng hirap. So ito po yung meron po akong 3 points dito na dapat nating matutunan at dapat nating laging tandaan sa buhay natin kapag dumarating tayo sa mga pagsubok, lalo na po ngayon. Sabi nga po, panandalian lang yan at may plano ang Diyos sa bawat luha natin. Wala ni isa ang masasayang. So alam po natin na minsan napapayak na lang tayo sobrang bigat ng pinagdadaanan natin na talagang gusto natin iyak sa Panginoon. Pero tandaan po natin ang Diyos ay hindi po bulag. Nakikita po lahat ng mga paghihirap natin. Nakikita ng Panginoon lahat ng pagpapagal natin dito sa mundo. Kaya kapatid, kung ikaw may nahihirapan, nabibigatan ka sa pinagdadaanan mo ngayon, iiyak mo yan sa Panginoon pero huwag kang susuko. Dahil sa gitna ng ito, may pag-asa tayo. Dahil sapagkat kasama natin ng Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Ikalawa, ito ang puso sa mga bagay na walang hanggan. O ituon ang puso sa mga bagay na walang hanggan.
Huwag tayong mabulag o masilaw sa pansamantalang aliw ng mundo. Ang tunay na gantimpala ay hindi dito sa lupa, kundi sa piling ng Diyos. Na minsan kasi na nagiging busy tayo, nagiging abala tayo sa buhay, at nakakalimutan na natin ang maglingkod sa Panginoon. Nakala natin ito na yung magbibigay ng satisfaction sa buhay natin, pero hindi po pala lahat na meron dito sa lupa ay pansamantala lamang. Kaya dapat patuloy natin ituon ang ating puso sa mga bagay na walang hanggan. Yung mga makalangit na bagay, dapat mas doon tayo nagpo-focus. Hindi naman po sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mag-focus sa ganitong bagay dahil ito naman yung nagiging source na binibigay sa atin ng Panginoon. Pero dapat huwag nating kakalimutan ng Panginoon na dapat ang ating puso at ang ating isipan ay nakatuon lamang sa Kanya. Huwag po natin siyang ipagpapalit sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. At ikatlo po, magpatuloy sa pananampalataya. Ang hirap na nararanasan natin ngayon ay daang tinatahak patungo sa kaluwalhatiang inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. So, tandaan po natin na kahit anong hirap, huwag po tayong susuko, magpatuloy tayo sa pananampalataya. Sapagkat, sabi nga po, yung ating mga pinagdadaanan, tinatahak po natin itutungo sa kaluwalhatiang inihanda ng Diyos para sa atin. So, meron pong pag-asa, meron po palang pangako ang Diyos sa buhay natin kapag tayo patuloy na naglilingkod sa Kanya. Kaya, kapatid, huwag tayong susuko, patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. So ito po yung huling hamon sa atin mga kapatid. Kapag tayo ay nahihirapan, alalahanin natin ito, ang kapighatian natin ngayon ay may kahulugan at sa dulo nito may kaluwalhatiang walang hanggan. So tandaan po natin na kapag tayo nahihirapan, lagi nating alalahanin na yung kapighatian na ito ay pansamantala lamang. At alam natin, lahat ng nangyari sa buhay natin ay kalooban ito ng Panginoon. At mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay natin, bakit natin ito nararanasan. So huwag tayong panghinaan, pagkos, lagi nating alalahanin, mayroong purpose ang Diyos sa buhay natin. Palalakasin niya tayo at hindi niya tayo ahayaan na malugmok o mawalan ng pag-asa o panghinaan tayo sa ating pananampalataya. Last, magtiwala tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat ang hirap natin ngayon ay hindi na natin mararanasan sa piling niya magpakailanman. So tandaan po natin na itong lahat na nararanasan natin ay dito lang po natin niya mararanasan. At sa kabilang buhay po kasama natin ng Panginoon ay hindi na po natin ito mararanasan sapagkat kapiling natin siya magpakailanman at lilinisin niya lahat, papawiin niya lahat ng luha natin. Nasabi nga po sa Bible, lahat ng paghihirap natin, lahat ng pagluha natin ay papawiin ng Panginoon, pupunasan ng Diyos. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa ating lahat mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat po sa oras na ito naway magsilbing gabay po sa atin ang salita ng Panginoon ito, magsilbing kalakasan natin sa ating pananampalataya, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa. So yun po, Soli Deo Gloria, sa Diyos po ang lahat ng papuri pagsamba. Sige po, tayo po pansamantalang pumikit. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras nito, sa iyong salita na amin po nga pinag-aralan ngayong gabi. Naway Lord, patuloy po itong tumingo sa aming mga buhay. Patuloy mo kami, Panginoong, palakasin sa paglilingkod sa aming pananampalataya, na sa kabila ng mga pagsubok na aming tinatahak, Panginoon, sa kabila po ng mga unos na ito na meron po ngayon, tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang paglilingkod namin sa iyo, Diyos, ay hindi po masayang. Patuloy kayong maglingkod sa iyo, Panginoon. Palakasin mo kami, Lord, at patuloy mo palala sa amin ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang, at alam namin, Lord, ng lahat na ito ay nakikita mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan sa hamon ng buhay. Patuloy mo kami sasamahan upang magtagumpay at patuloy na tumibay, tumatag ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, and God bless. Ayan, praise God, hallelujah. Ngayon po, after po nating makarinig ng magandang balita mula sa ating Panginoon, ang kanyang Word of God, salamat po sa ating nag-share, nagbahagi ng salita ng ating Panginoon. God bless you po, brother. At ngayon naman po ay sunod na po ng part ng gawain ng ating Panginoon ay ang pagkakaloob. Alam po natin ang pagbibigay ay isang
mahalagang bahagi din po para sa gawain ng ating Panginoon. So ngayong gabi po, samahan niyo po ako makibukas sa aklat po ng Lucas chapter 6 verse 38. Okay po? Ngayon po ay babasahin ko po ang Luke chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglit at umaapaw pa ang biyaya sa inyo. Umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Praise God, hallelujah. Salamat Lord sa iyong salita. Okay, ang talatang ito po ay bahagi ng pagtuturo ni Jesus sa pagiging mapagbigay, mahabagin at mapagmahal. At mapagpatawad, mapagpatawad po. Ang Lucas 6:38 ay paanyaya sa isang bukas na pamumuhay, mapagbigay, mapagpatawad at mapagmahal ay may kasiguraduhan ng gantimpala mula sa Diyos. Kung ano ang ibinigay mo sa iba, ay siya ring ibabalik sa iyo. Hindi lamang sa kaparehong sukat, kundi higit pa, siksik, liglig at umaapaw. Amen po. Okay. Kaya kapag tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon po, ay yung pong magbigay po tayo nung husto po, yung tamang sukat po, no? Yung tamang ibibigay natin sa Panginoon. Dahil kapag po ito ay ibabalik sa atin ng Panginoon, kung ano yung ginamit nating panukat, yun din po ang ibabalik sa ating Panginoon ng panukat din po. Kaya sabi ng Panginoon doon na, sapagkat ang panukat na ginagamit mo sa iba ay siya rin gagamitin sa iyo. So, praise God po, no? Salamat po. Ngayon po naman po ay tayo po ngayon ay magkakaloob po ang ating pong mga offering, ang ating mga handog, ay ating pong isisend sa GCash number po na ni Pastora May Canlas po na 0991-348-9986. Okay po. Doon po natin isend ang ating mga offering po sa GCash number po ni Pastora May Canlas. At i-indicate po natin doon pag isesend po natin na yun po ay ating offering para sa ating chapel hour sa araw pong ito. Okay po. So bago po tayo mag-send ng ating mga offering sa GCash po, ay tayo po muna ngayon ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Okay, praise God. Hallelujah, Lord. Aming Amang makapangyarihan, salamat po sa lahat ng biyaya na aming natatanggap, Lord God. Sa araw-araw, sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalusugan, sa aming pamilya, Lord God, at sa aming kabuhayan, Lord. Salamat po. Ngayon po ay aming inaalay namin sa inyo ang aming mga handog, Diyos, mula sa aming puso bilang pasasalamat at pagkilala sa iyong kabutihan sa amin. Naway gamitin ninyo, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito upang palawakin pa lalo, Lord God, ang iyong kaharian at matulungan pa, Panginoon, ang mga nangangailangan. Turuan po ninyo kaming maging bukas palad, Lord God, hindi lamang sa material na bagay, kundi maging sa pagmamahal, sa oras at paglilingkod sa kapwa. Pagpalain niyo po ang bawat pusong nagbibigay ng may kagalakan at pananampalataya. Ito po, Lord, ang aming samot panalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, pwede na po tayong mag-send sa GCash po ng ating mga offering. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa lahat. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you sa salita mo at salamat sa mga nakinig. Totoong si Lord ay ang biyaya ni sapat sa lahat ng mga kapagsubukan na ating nararanasan sa araw-araw. At salamat din Sister Grace sa pangunguna sa atin sa ating offertory. At huwag niyo pong kalimutan isend ang inyong mga pagbibigay or ang inyong offerings doon sa number na naka-flash kanina. Kung hindi po, pwede po din kayong mag-send ng personal message para maibigay po ang inyong mga handog. Ayan po, at hindi ko na po patatagalin. Malapit na po tayo matapos sa ating chapel hour.
papakilala ko po sa inyo ulit si Sister Stephanie, ang isa sa mga nag-lead sa atin sa praise and worship, at render siya ng isang magandang awitin para sa ating lahat. At sa pagtatapos, si Sister Lacelle naman po ang sa ating closing prayer. Ngayon po, nawa lahat ay na-bless at napuno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos sa naibinahagi ni Brother Mel ngayong gabi. Maraming salamat po, at kayo po'y mag-ingat sa inyong mga tahanan, at God bless you all po. Sa'yo
pagtatapos sa ating chapel hour, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming mga natutunan sa gawaing ito at sa gabing ito, Panginoon. Nawa po ay itatakbo ninyo ito sa aming mga puso at sa aming isipan. At patuloy po kaming magkaroon ng pag-asa sa gitna ng mga pinagdaraanan po namin sa buhay. At nagpapasalamat po kami sa mga guro at estudyante na nakiisa sa gawain ito. Nawa po ay patuloy ninyo po kaming gabayan sa lahat po ng aming mga gagawin at turuan, Panginoon, na magkaroon po kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, at sa aming pong pag-aaral. At sa lahat po ng mga kasama po namin sa online na ito, ay patuloy nyo rin po silang pagpalain at ingatan. Maraming salamat po. Sa inyo lamang po aming binabalik ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa inyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa lahat.